kung gaano po kalaki yung posibilidad na magkaroon po ng malawakang brownout? Sa ngayon po ay hindi natin nakikita na magkaroon ng malawakang brownout dahil sistema na po ang nagpapaandar ng kuryente natin kung sakali man na kulangin tayo ng supply ng kuryente. Sa halip po na magkaroon ng malawakang brownout, kung kinakailangan po na tumaas na masyado ang ating demand, magre-resort po tayo dyan sa una, yung contingency measures natin. Patatakbuhin po natin yung tinatawag nating interruptible load program kung saan po yung mga malalaking consumer ng ating kuryente ay pansamantalang hindi gagamit ng kuryente sa linya. Sa halip po, titigil muna sila pansamantala ng operasyon nila or gagamit po sila na sarili nilang generating facility. Okay. Kung saan po, yung mga kuryenteng available natin o yung capacity natin ay may bibigay naman natin para serbisyuhan yung ating mga consumer na wala pong kapabilidad para magbawas ng load. Ase, kunyari, in the event po na hindi po ma-resolve kaagad yung power issues natin, and ma-activate po itong interruptible load program with big consumers, how long po will these big establishments be able to use their own generators or systems po para hindi kumonsumo ng kuryente? Hindi po natin tahasang masasabi kung gaano katagal. Dahil nga po, ang lahat po yan ay nakadepende doon sa kung magkano ang kinakailangan ng ating sistema. Kung ano po yung ating demand. So far po, isa po yan sa ating tinutugunan at tinitingnan, sinusuri po nating mabuti ano yung pagtaas nito at ano po naman ang pagkukunan natin ng kuryente. Okay. Opo, pero para lang po malinaw po sa atin din mga kababayan, yung na-breach na po ba yung forecasted demand specifically here in Luzon? Tama po kayo. Ang projection po natin sa taong ito, ang pinakamalaking demand po natin ay nasa 13,916 megawatts. Kung saan po, noong April 24, nakapagtala po tayo ng pinakamataas na demand na umabot po ng 14,017 megawatts. Can you also tell us more about yung power plants po na would come daw this year, na would go online? Maganda pong katanungan yan. Meron po kasi mga tayong inaasahan na mga planta ng kuryente na makukumpleto at magkakaroon na po sila ng commissioning or yung tinatawag po nila na commercial operation ngayong taong ito. Humigit kumulang po 4,000 megawatts po ang nakikita natin kung saan po halos kalahati niyan ay manggagaling sa renewable energy. At sa kasalukuyan po, ongoing na po ang testing and commissioning ng ilan sa mga project na yan. Asik, I'd like to ask, are we exploring now the option of having possibly yung the modular nuclear power plants for long-term energy needs natin? Sa long-term energy projects po natin, kasama po yan sa plano natin. Tinatantya po natin na sa taong 2032, makakakita na po tayo ng planta na nanggagaling po o gumagamit ng nuclear energy sa pamamagitan po ng iba't ibang teknolohiya na available. Pero bago po natin maisakatuparan yan, kailangan po nating sumunod at mag-comply doon po sa 19 infrastructure requirement na itinala po ng International Atomic Energy Agency. Sa kasalukuyan po, ang Department of Energy, kasama na rin po ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, ay nagkakaisa po para po matugunan natin yung kinakailangan compliance natin. Habang sa pansamantala naman po, iniintay po natin yung kailangan nating regulatory framework na dapat po, or sa kasalukuyan, ay isinatabatas po ng ating both houses of Congress, ito pong House of Representatives at saka ng Senado. Okay. Ayun, sige. Maraming salamat po sa inyong oras. We appreciate po. Thank you so much, DOE Assistant Secretary Mario Marasigan.
Maraming salamat din po sa pagkakataon makapagpaliwanag ang kagawaran ng enerhiya at mabuhay po kayo. Thank you so much.